Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ang movie ito ay kwento ng isang bumagsak na mandirigma ang bumangon laban sa isang tiwaling at sadistikong pinuno upang ipaghiganti ang kanyang hindi pinarangalan na amo sa isang pakikipagsapalaran ng katapatan, karangalan, at paghihiganti. Ang movie ito ay pinamagatang Last Nights. Sit back, relax and enjoy. Kaya ni Bartok ang kanyang ari-arian, isang vassal na kaharian sa isang mahusay na imperyo. Ang nagpoprotekta sa angkan ng Bartok ay si Commander Raiden at ang kanyang mga piling sundalo, na naglilingkod at nagpoprotekta kay Bartok. Nagulat si Raiden nang sabihin sa kanya ni Bartok na siya ang magiging tagapagmana niya, at binigyan siya ng espada. Ang imperyo ay naging masama at ang masamang ministro, si Gesamot, ay pinahiya si Bartok sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng isang patpat dahil sa hindi pagbibigay ng sapat na suhol. Hanggang sa gumanti si Bartok na isang pagtataksil laban sa korona. Si Bartok ay inilagay sa paglilitis kung saan siya ay hayagang nagsasalita tungkol sa kanyang paghamak sa kung ano ang naging karangalan sa imperyo. Siya ay hinatulan ng kamatayan at si Raiden ay inutusang patayin ang kanyang sariling amo. Nahati ang ari-arian ni Bartok at nadisband si Raiden at ang angkan ng Bartok. Pinaghihinalaan ni Gesamot na hihingi si Raiden ng paghihiganti, at pinapanood niya ang kanyang pinagkakatiwalaang mandirigma, si ito, upang matiyak na walang posibilidad na maghayganti. Lumipas ang isang taon at nalaman naming lasing na si Raiden. Takot pa rin si Gesa sa galit ni Raiden at hiniling niya sa kalahati ng mga tropa ng kanyang biyenan na protektahan siya habang tinatapos niya ang pagtatayo ng kanyang bagong pinatibay na ari-arian. Mas maraming sundalo kaysa sa sariling detalye ng seguridad ng emperador. Ang asawa ni Raiden na si Naomi ay hindi nakatiis na makasama siya sa sobrang pagkalugmok niya. At ibinenta pa ni Raiden ang kanyang espada para sa mas maraming inumin. Nang ang birhen na anak ni Bartok ay inalok kay Raiden sa isang whorehouse, hindi siya nagpakita ng pag-aalala para sa kanya. Ngunit umalis sa lugar. Sa wakas ay nagpapahinga si Gesa at itinigil ang panonood kay Raiden. Ngayon ay nahayag na si Raiden at ang mga sundalo ng angkan ng Bartok ay sinakripisyo ang lahat para sa ilusyon ng isang kumpletong pagkatalo. At naghihintay ng tamang panahon upang magsama-sama at mabawi ang karangalan ng angkan sa pamamagitan ng paghihiganti sa pagkamatay ng kanilang Panginoong mga kontak at koneksyon. At nangangalap ng kaalaman tungkol sa ari-arian ni Gesa kahit na palihim na binabago ang kanyang ari-arian upang tulungan sila sa kanilang layunin. Habang pinapasok ng mga tauhan ni Raiden ang ari-arian, nalaman namin na si August ay lihim na nakipagkasunduan kay Raiden upang tulungan siya. Kapalit ng tulong ni Raiden na palayain ang kanyang anak mula sa kasal nito kay Gesamot. Laging minamaltrato ni Gesa ang anak na babae ni August na, kasama ang pagbitay kay Bartok, ay naging dahilan upang makita ni August na walang karangalan ang kanyang bisyo na manugang. Si Raiden at ang kanyang mga tauhan ay matagumpay na nakalusot sa ari-arian ni Gesa, ay natuklasan. At ang grupo ni Raiden ay kailangang harapin ang isang malaking bilang ng mga sundalo. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Raiden habang papasok sila ng malalim sa estate ni Gesa. Anako ni ito ang pananagutan para sa kanyang kasiyahan at mga duels kay Raiden, ngunit sa kasamaang palad na bigo ang espada ni ito at napatay siya ni Raiden. Pumasok si Raiden sa kwarto ni Gesa at pinugutan siya ng ulo. Sa pagkamatay ni Gesa, iniligtas ng nabubuhay na grupo ni Raiden ang anak ni Bartok at sinabi sa kanya na naibalik ang karangalan ni Bartok. Tinalakay ng emperador sa kanyang konseho kung paano haharapin ang mga sundalo ni Bartok, at binabalaan nila siya laban sa panganib na ibaling ang mga tao laban sa korona. Napagtanto nila na itinuturing ng publiko na isang matuwid ang pagkamatay ni Gesa, at malawak na sumusuporta sa angkan ng Bartok. Ang konseho ay mahigpit na nagmumungkahi na ang anumang paghatol ay dapat na ibalik ang kanilang karangalan, sa halip na gawin silang mga martir. Hiniling ni Raiden na siya lamang ang pinatay para sa pagkamatay ni Gesa. Ang korona sa publiko ay umamin sa katwiran ng Bartok clan.
Ngunit nagpapaalala rin sa karamihan na ang pagpatay sa isang miyembro ng mataas na konseho ay pareho pa rin ng pag-atake sa emperador at si Raiden ay papatayin. Bago siya bitayin, sinisingil ni Raiden si LT Cortez na kontrolin ang nabubuhay na angkan ng Bartok. Pagdating sa loob, nakita niya si Naomi sa huling pagkakataon upang humingi ng tawad sa kanyang paghihirap bago makipagpayapaan sa sarili niyang buhay. Ibinaba ni Raiden ang kanyang ulo habang nakapikit. At habang binabawi ng Verdugo ang kanyang espada, biglang bumukas ang mga mata ni Raiden at naging itim ang screen, nag-iiwan ng pag-asa na siya ay nakaligtas. Masasabi nyo sa movieing ito? Leave us a like, comment and subscribe. Hanggang sa muli kapatid!